Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang bagsik ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao kahapon, hindi lang bakas na kalupaan. Naramdaman din ito sa ating kadubingan. Sa videong ito, pinasilip ng taga-Sultan Kudarat na si Rhea ang kanilang masayang beach trip kahapon sa General Santos City. Naglalaro po yung mga bata sa dagat. Pero ang kanilang masayang bakasyon, nabalot ng tensyon. Nang biglang tumama ang magnitude 7.8 na lindol. Ay, Diyos ko, Lord! Ang kalmadong dagat biglang nangalit. Malakas yung lindol, malakas din yung alon, tapos biglang nahati yung tubig. Nagsabi po sila na tatakbo daw sa highway kasi medyo mataas yung karsada. Binitbit ko po yung anak ko. Naisip namin na parang katapusan na namin. Kasi nasa dagat kami. Kung sa Jensan biglang lumaki ang mga alon, ito naman ang namataan sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur. Ilang sandali pagkatapos lumindol, ang tubig sa dagat umatras. Bagay na nangyari din sa Pantukan, Davao de Oro. First time ko kita gingunani ba? Pabala ng PHIVOLCS kapag nangyari ito, lumikas na agad. Maaaring senyalis kasi ito ng isa pang paparating na sakuna, ang tsunami. Mga kapuso, gaano ka ba kalakas ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao? Alamin natin gamit itong PHIVOLCS Earthquake Simulator na tinatawag din nilang shaking table. Meron itong mga motor sa ilalim ng platform na nagpapagalaw at nagpaparamdam sa atin ng parang pagyanig ng isang lindol. Subukan natin. Intensity 8. Ito, medyo malakas ang pagyanig nito. Yung mga bagay sa likod ko, ito, umaalog na talaga. Medyo malakas po. Kailangan ng pag-iingat. Ang takot na nararamdaman ng mga biktima, hindi basta-basta matatapos sa pagyanig ng lupa. Maaari pa rin itong masundan ng mga aftershocks pagkina ng banta ng tsunami. Tsunami is a hazard caused by a large earthquake. The keyword is large earthquake. Hindi naman lahat ng lindol ay may tsunami. Pag maliit lang naman yung shaking, wala naman yung tsunami. Yung conception ng karamihan, akala nila tsunami should be a big waves, no? Basta ito lang po yung pinakasimple. Ang pagbabago po sa pagtaas ng karagatan ay gawa ng lindol, ito ay tinatawag na tsunami. Whether it is big or not. Nagiging malawakan po ang tsunami kasi naganap ito doon sa displacement ng seabed. Kumbaga, yung isang plangganang tubig, alugin mo, so talagang yung buong tubig gagalaw. Isa sa mga palatandaan ng posibleng tsunami ang biglang pag-atras ng tubig sa dagat. Bakit nangyayari ito? Naalog po ang ilalim ng karagatan. So ang mangyayari po niyan, maiipon ang tubig muna sa kalagitnaan ng karagatan. It's a sign pagka nawala po yung dagat. Babalik at babalik po yan. Sakaling may banta ng tsunami sa inyong lugar, ano nga ba ang dapat natin gawin? Tinuturo po natin yung shake, drop, and roll or the natural signs. No? Tapos, lahat po rin ng munisipyo, binigyan natin sila ng mga visualization. Dapat ngayon, tapos na yung kanilang mga evacuation plans. Para pagka ganitong level, nakaramdam sila na intensity 6, hindi yun dun pa sila magtatanungan saan sila pupunta. Dahil sa pagtama ng lindol kahapon, naglabas ng tsunami alert sa bansa, pati sa Indonesia, Japan at Australia. Kanselado o dinowngrade din ito makalipas ang ilang oras. We canceled the advisory at around 3 p.m. Ganon kasi yung procedure natin. After the last waves of the tsunami, at least 2 hours. Alam niyo ba na gaya ng magnitude 7.8 na lindol kahapon, ang paggalaw din ng Cotabato Trench noong August 17, 1976, ang sanhi ng isa sa pinakamalaki at pinakamapaminsalang tsunami sa Pilipinas? Ang pinakamalaking tsunami sa buong mundo, saan naman kaya naitala? Ang pinakamataas na tsunami na naitala sa kasaysayan ay ang Lituya Bay Tsunami sa Lituya Bay sa Alaska noong July 9, 1958. Ang alon nito umabot na humigit kumulang 524 meters ang taas. Nagsimula ito nang tumama ang isang magnitude 7.8 na lindol na nagdulot ng pagguho sa Lituya Bay. Bumagsak ang mga naglalaki ang bato sa tubig. At ang resulta nito ang napakalaking mga alon. 5 ang binawian ng buhay sa naturang trahedya. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.